Ang Nine of Pentacles ay hindi lang tungkol sa tagumpay at mga material na bagay. Mas mahalaga dito ang pagiging aware sa mga magagandang bagay sa buhay at ang pagkakaroon ng self-awareness na nagiging daan para sa tamang mga desisyon. Sa barahan ni Rider-Waite, makikita natin na ang Nine of Pentacles ay malinaw ang tagumpay na nakamit ng babae dito sa card. Dahil sa mga tamang choices na pinili niya at mga ginawa niya, mga hakbang na kinuha niya para makakating kung nasaan siya ngayon. Base sa makikita natin sa baraha, ang kwentong ito ay pinapakita na ang success ay hindi lang nakabase sa mga material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng buhay na productive or fulfilled at makulay. At sa kakayahang magtakda ng mga layunin at sundan ito ng may tamang aksyon. Ibig sabihin, hindi lang materialistic ang success. Meron tayong mga achievement at mga tanda ng mga choices na ginawa natin sa buhay, mga hakbang na kinuha natin para makakating kung nasaan tayo ngayon na hindi necessarily mga material wealth. For example, meron kang mga relationships na nabuo, meron kang mga achievements na kahit hindi mo mahawakan, ay nagiging tanda ito ng pagiging productive mo or nagbibigay sa'yo ng fulfillment or contentment, kumbaga isang ganap na buhay kahit na hindi puro material wealth ang meron ka. Dahil hindi lang ito ang measurement ng success. Kumbaga dito sa kwentong pinapakita ng baraha, mas makikita pa natin na ang tanda ng isang ganap na buhay at ang tagumpay na makakamit natin ay yung kapasidad na tayo mismo ang nagtatakda ng mga layunin natin. Kumbaga, we hold our destiny or fate in our hands, and we are the ones who have the power to choose our path forward. Pero, ang tagumpay na ito ay may sakripisyo. Para maabot ang lahat ng ito, kailangan niyang magsakripisyo ng mga bagay tulad ng companionship, spontaneity minsan, at minsang pagiging reckless, kumbaga. Siyempre, hindi naman laging perfect or madalas hindi talaga perfect ang vision na meron tayo para sa mga tatahakin nating daan sa buhay, di ba? Hindi siya isang tuwid na daanan lang o lagusan papunta sa success. Gumigewang-gewang kumbaga yung path mo para makuha talaga yung life na fulfilled ka at kontento ka. At minsan hindi talaga natin alam ano ba ang itsura ng estado ng buhay natin kung saan kontento tayo. Hindi talaga natin minsan malalaman ano nga ba yung itsura ng buhay na ganun. So ang sinasabi lang nito is madalas ay meron talaga tayong mga bagay na isa-sacrifice or may mga madadaanan tayo na may bawi sa atin, kumbaga. Meron tayong mga maiiwan o may mga kapalit at may mga kailangan tayong i-surrender or i-let go para makuha yung layunin na gusto talaga nating sundan. So, since hindi nga talaga perfectly predictable yung ganitong daan, minsan nagiging reckless tayo sa mga choices natin. Possible talaga yun. So, ang sinasabi lang ng baraha dito ay para ma-achieve yung tagumpay at the end of the road is kailangan nating mag-sacrifice sa mga bagay. At ang ilang mga bagay na
minsan kailangan nating i-sacrifice ay companionship or pagiging reckless dahil kailangan may disiplina tayo to commit dun sa daan na pinili natin para sa sarili natin. So, hindi tayo pwedeng ma-distract or maging irresponsible or reckless nga. Hindi tayo dapat spontaneous. Kailangan committed tayo or devoted tayo dun sa road na tinatahak natin. Ngayon, kung babalik tayo sa kwento na pinapakita ng baraha, makikita natin na yung babae meron siyang hawak na ibon. So, ang ibon sa kanyang kamay ay sumisimbolo ng disiplina, pagkontrol ng ating isipan at kalooban upang magtagumpay. So, ayun nga, hindi pwedeng madali tayong masway or ma-distract ng mga bagay-bagay. Kailangan meron tayong control, self-control sa isip natin, may discipline in the way we think. Merong commitment at hindi tayo masyadong reckless na kung saan tayo tumitingin. Ngayon kasi ang tunay na halaga ng baraha na ito ay hindi lang tagumpay, kundi ang disiplina na nagdadala ng kaligayahan at tagumpay sa buhay. Kaya sa simula pa lang, ang sinasabi talaga ng baraha ay hindi ito tungkol sa material wealth or yung reward at tagumpay na makakamit natin sa buhay ay hindi lang lagi material na bagay. Dahil lagit-lagi kapag disiplina ang pinapairal natin at committed tayo into bettering ourselves, hindi naman talaga yung material wealth ang goal natin, 'di ba? It's more about the enrichment of our life in all aspects. It's not just about the material things that we will get as a reward for our hard work. So, kapag meron tayong commitment at discipline at kaya nating kontrolin yung sarili natin para mag-commit dun sa path na pinili nating tahakin, dahil again, hawak natin yung kapalaran natin talaga. Nasa atin yung kakayahang magtakda ng mga layunin natin. And if we follow through, yung reward ultimately ay hindi material wealth. It comes in the form of other victories. Kumbaga, yun nga, yung mga nabuo mong achievements along the way. Yung na-contribute na mga ito sa buhay mo and not simply material wealth. Ngayon, kung ikukumpara natin si Rider-Waite tsaka si Gummy Bear Tarot, makikita natin na halos parehas lang naman talaga yung symbolism at yung kwento na pinapakita nila. Si Gummy Bear Tarot bilang yung personality niya kasi is gumagabit nga siya ng mas cartoon tsaka gummy bear imagery, is yun lang naman yung pinagkaiba niya na bear yung pinapakita niya pero parehas talaga sila ng basihan ng kwento. Dahil si Gummy Bear Tarot, ang basihan niya talaga si Rider-Waite. Pero dito naman kay Mystic Mondays Tarot, makikita natin na of course nagbago na yung imagery na pinapakita niya. Pero yung thing na in common sa kanilang tatlo is yung ibon ang pinapakita niya. Ngayon, yung ibon nga sa Nine of Pentacles ay sumisimbolo ng control. 'Di ba? Parang kumbaga na-tame mo na yung ibon na to. Meron ka ng control or command sa kanya na hindi siya lumilipad. 'Di ba? Alam natin kung gaano kahirap talagang magpadapo ng mga ibon sa atin dahil mas gusto nilang lumipad at umalis at lumayo. So, the fact na napadapo nila yung ibon sa kamay nila, ibig sabihin meron silang command dun sa ibon na yon at hindi sila nilalayuan nito. So, in a way, it shows yung blessing ay lumalapit sa kanila na hindi sila nilalayuan ng grasya, kumbaga. So, dito naman sa Mystic Mondays Tarot, ibon pa rin yung theme.
So, nandun pa rin yung kahulugan or sinasabi ng baraha na kailangan mo ng control, na since ibon to, maaari kanyang iwan at liparan papalayo. Pwede siyang umalis at kung saan hindi mo siya maaabot. Pero, ngayon, since ang ibig sabihin ng Nine of Pentacles ay control sa destiny mo para magkaroon ka ng productive na buhay at meron kang kakayahang itakda yung mga layunin mo at follow through dun sa kapalaran na gusto mong ma-achieve, makikita natin na yung mga ibon dito, hindi sila papalipad. So, nandun pa rin yung kahulugan ng control sa discipline and destiny na gusto mong tahakin. At kapag sinundan mo yung advice ng Nine of Pentacles, hindi lilipad yung grasya, hindi ka lalayuan or iiwanan ng mga blessings na nakuha mo na sana. Ngayon, kapag naka-reverse ang Nine of Pentacles, ang ibig sabihin nito ay ang pagtukoy sa kakulangan ng disiplina at sa mga pagkatalo na dulot nito. Mga proyekto, for example, na nagsimula pero hindi tinatapos. So parang dahil meron kang lack of discipline or hindi mo makontrol yung distractions mo, madali kang masway, tas hindi ka maka-commit, tas yun nga, wala ka gaanong disiplina to follow through, lagi kang nagsisimula ng bagong project, ang dami mong gustong gawin, pero hindi mo naman sila natatapos. You don't see them through to the end. Tapos, hindi mo kayang mag-focus o maglaan ng energy sa mga tamang bagay. Kumbaga, hindi ka na-motivate enough. Tapos yung energy mo, binabaling mo somewhere else. Nagpo-procrastinate ka. Hindi mo ginagawa yung dapat mong ginagawa. Hindi mo tinatapos yung mga bagay na sinabi mo sa sarili mong gusto mong tapusin. So, ang reverse na Nine of Pentacles, ipinapakita nito ang kalituhan tungkol sa kung ano talaga ang gusto natin. Or, in a way, ang kakulangan sa self-awareness. Kasi, sinasalamin niya na ano ba talaga yung gusto mo? Ano bang gusto mong gawin? Kung hindi mo masagot yun, kulang ka sa self-awareness. Tapos, itong kakulangan na ito ay nagiging sanhi ng kawalan ng pananagutan. So yun nga, you don't commit and finish what you started. Nawawalan ka ng sense of responsibility, tas hindi mo na tinatapos yung mga bagay na sinimulan mo. Hindi mo pinaninindigan. So, in a way, parang tinatakbuhan mo yung responsibilities mo. Hindi mo sila tinutupad. At hindi or wala kang focus sa mga bagay na mahalaga talaga sa buhay. Yun ang sinasabi ng Nine of Pentacles. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot cards.